Hi guys! Welcome back to our channel. Ayan. So guys, meron po tayong i-review big bike from Suzuki. Ito po ang GSX S1000. And let's begin. Ayan guys, for the first time finally sa ating pong channel, and then the Hatch Fix and DIY ay nagkaroon po tayo ng first ever na liter bike from Suzuki. So ito po yung kauna-unahan nating 1000cc na big bike. Kung natatandaan nyo guys, meron din tayong mga nakaraang o mga nagdaang big bikes like nung MT-07, and then yung mga intermediate big bikes or yung mga beginner big bikes na mga R3 at saka yung mga MT-03. But this time guys, I am very grateful na magkaroon ng ganitong motor. Dati rin kasi natin tong pinapanood sa YouTube. Pero bilang isang YouTuber, lubos ako nagpapasalamat talaga na nagkaroon tayo ng big bike or 1000cc na big bike or liter bike. Ito po yung Suzuki GSX S na 1000. So yun guys, hindi na natin patagalin pa. So start na natin tong review nitong motor na ito. So let's begin. Well guys, bago natin simulan, let's start muna sa basic specs ng motor na ito. Meron tong 999cc na inline 4 engine at nakakapag-produce ito ng 150 horsepower. At ang top speed naman neto guys ay umaabot ng 250 to 270 km per hour. May bigat siya guys na 207 kilograms. At meron naman siyang taas or seat height na 180 mm. Meron naman siyang 6-speed transmission, slipper clutch guys. Meron din naman itong traction control na meron siyang 1, 2, 3 riding modes. So ayan, so simulan na natin dun sa harapan. Okay, so dito tayo sa bandang harapan. So check muna natin yung kanyang, tingnan natin yung kanyang harapan. Ayan, so ito yung ating sticker logo. Ayan, Hatch Fix and DIY. Ayan, sa mga kapwa nating rider na nandito sa Cebu, check nyo lang guys itong ating motor, or baka magkasabayan tayo sa daan. Ayan, meron tayong available na sticker, pwede po kayo manghingi sa atin. Okay, so dito naman tayo sa bandang gilid. Ayan, check muna natin yung gilid. So ayan, dito naman tayo sa likuran. Okay, so ito yung ating sticker na naman. Okay, so ito yung gulong niya sa likod. And ayan, sa gilid. Actually guys, pagka tinititigan natin sa gilid guys, o sa side by side niya guys, ay napaka bagsik niyang tignan. Pero pagdating dito sa harapan, ayan, napaka cute, parang baby. Ayan, para naman siyang parang normal na kasi yung kanyang headlight. So i-discuss natin yan mamaya. Okay, so guys, so dito tayo sa kanyang headlight. Ayan, simulan natin sa headlight guys. Ito yung headlight ng GSX 1000. Same lang din naman sila ng GSX na 750. But ito yung model na nire-review natin guys. Ito po yung 2015 model to 2020 model na GSX 1000. Kasi meron na pong pinaka-latest na GSX 1000 ngayon. Ayan, so ito yung pinaka previous model nila guys, na actually halogen type lang yung bulb nito. Pinalitan na natin siya ng LED para medyo mas maliwanag, and then nandito rin yung kanyang park lights. Ayan, so ang masasabi ko sa disenyo ng kanyang headlight guys ay napaka simple lang, para lang siyang normal na 150cc na motor or 250cc na motor. But the recent GSX 1000 guys is maganda din yung kanyang headlight. Talagang mas pinabagsik ng tingnan, at saka equipped na siya lahat ng LED. So right? Ayan. So ito yung kanyang mga turn signal lights. Ayan nga, lalaki nga oh. Ang lalaki ng kanyang mga turn signals. And then actually ito guys is additional accessories na natin to in-install na wind or visor. Ayan.
So as you can see, meron na siyang mga yayamanin bolts. Okay? Alright, so dito naman tayo sa bandang harapan. Ulit, ito yung kanyang front fender. Ayan. O nga pala guys, may mga different variants or color variants itong ating GSSX 1000. Itong gray, metallic gray. Meron din siyang black. At saka yung blue, yun yung pagkakaalam ko guys na color variants na nirelease dito sa ating bansa o sa Pilipinas. Okay. Alright, proceed tayo guys. Ito naman yung kanyang front na inverted or USD shocks na KYB. This is a fully adjustable KYB guys. Front shock or USD shock. Yan, check natin guys ito. Ayan, so ito yung kanyang ina-adjust. So dito yung rebound and compression. Ayan, so side by side. So yan yung ina-adjust guys kung gusto mo ng medyo mas malambot or medyo mas stiff or matigas yung kanyang bounce. Depende kung anong reference niya na bounce ng itong shock na to, KYB. Alright, so ganyan siya kaganda. Sa tingin ko guys, no, litaw na ito yung kanyang shocks. Ito yung parang medyo nagustuhan ko sa design ng motor na ito. Kasi tingnan mo nga naman, no? All gray lahat hanggang dun sa pinakalikod. Tapos meron siya mga maliliit na mga black accents. So maganda naman kasi talagang ipares yung black at saka gray accents guys, no? Tapos biglang merong gold accent sa harapan. Ayun, so siya na yung parang dumipenso, yung nagdagdag pogi points. Siyempre medyo turn off tayo sa kanyang headlight. Ayan, so at least nilagyan natin ng visor. So at least naging pogi yung kanyang headlight. Ayan, so dito naman tayo guys sa kanyang front wheels and brakes. So as you can see guys, equipped to ng Brembo brakes or Brembo front dual piston calipers ng ang kanyang front brakes. So magkabilaan to guys. Ayan. Okay. So yan, Brembo siya guys. And then ito naman yung kanyang disc plate. Right? And then ito naman yung kanyang front mag wheel or mag wheels. Alright, yung front mag wheels niya guys ay yan, ganito siya kalapad. So basically guys, talagang ganito naman yung sukat ng mga 1000cc or even yung mga 900cc or 600cc ng mga motor. May mga tires na 120 na sukat. So ito yung kanyang sukat guys. Alright, so 120 by 70. So round o yung diameter ng gulong na to ay 17. At saka ito ay stock tires pa niya guys na yung Dunlop na Sport Max. So yan guys, Sport Max. And then guys, since na dito na tayo sa bandang harapan, yan, tingnan naman natin yung kanyang radiator. Actually guys, meron na tong radiator. Ayan. Ayan. So, radiator. Ano ba to? Meron na siyang radiator cover. Ayan. Nilagyan na siya ng radiator cover guys. Ayan. Ito, ganito kalaki yung kanyang radiator guys. So, para siyang radiator ng kotse. Yung ating Picanto. Halos yung laki lang ng radiator na itong motor na to. Oo nga, kasi 1000cc yung ating Picanto din ay 1000cc din siya na 3-cylinder lamang. Ito kasi ay 4-cylinder. Ayan, ito yung kanyang mga tambutso guys. Ito yung elbow or yung kanyang manifold. Ayan, no? So 1, 2, 3, 4. So 4-cylinder. Ayan, dito naman tayo sa bandang gilid guys. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa motor na to, yung kanyang side view. Talagang, as you can see, para yung dito sa likuran, although yung sa likuran niya guys hindi gaano sharp, medyo chubby siya ng konti. Bagay nga to sa talagang malalaking tao yung medyo chubby na malalaki itong motor nito. Ewan ko nga kung bagay nga to sa atin. Mataas lang kasi tayo pero hindi naman tayo gaanong kalakihan. Nasa 5'8 tayo. At pag nakaupo tayo dito sa motor na ito, talagang naka-flat yung ating mga paa, hindi tayo naka-tiptoe. Mababa lang yung kanyang seat height. And then yun nga, nabanggit ko na medyo bagay ito sa mga medyo mas matataba or mas malalaking tao. Dahil nga sa disenyo ng kanyang body. Ayan.
And then as you can see, ito yung kanyang chassis guys, or chassis. Ayan. So litaw yung kanyang chassis guys. Oh, tingnan nyo. Saka wala siyang ganong fairings guys, no. Dito lang sa bandang para siyang Z1000 yung, actually para talaga siyang Z1000. Ito yung ito yung pinapambato talaga sa Z1000 at saka yung sa Yamaha yung MT-10 at saka yung CB na 1000. Ayan, so talagang rival ng Yamaha, Honda at saka yung Kawasaki, etong Suzuki GSX-X 1000. As you can see, parang meron siyang arm or elbow or parang kamay dito na nakadrop. Ganun. Ganda ng design guys. Ayan. Tapos ito yung ganyang gilid. Ayan. So dito meron na tayong nilagay na slider. Actually wala tong slider guys pag bumili kayo ng pag yung factory stock pa yung motor. Alright, so meron siyang tinatawag na araro or belly pan. Ayan, so nilagyan siya ng belly pan. So ayan, kanyang full system na exhaust. Ayan guys. So as you can see, full system na siya guys kasi wala na tayong catalytic converter or inverter. Ayan. So ipapadinig ko sa inyo mamaya guys yung tunog ng tambutso ng motor na ito. Tingnan natin ulit yung kanyang araro. Ayan. Stig. Yung mga ibang mga big bikes din guys, yung mga 900 to 1000 cc, even yung mga 650 cc, 'di ba? Pag napapansin niyo guys na wala talagang nilalagay na araro, medyo maganda rin tingnan guys, no? Yung naka bare lang talaga yung ilalim, na tinatawag na naked yun. Alright. So kasi itong motor na to guys, ang category kasi nito ay hyper naked or naked bike. Ayan, kasi meron namang na full fared or yung sports na version naman nito guys, yung GSX R1000. Yan. Kasi ito guys is GSX-S. Ayan. 1000. Yung isa naman yung full fared na mayroon yung sports bike or yung sports version naman nito guys ay GSX R1000. Ayan guys, ayan, nasa gilid. Yan po ang GSX-R 1000. At guys, so balik tayo dito sa kanyang makina. Ayan, ito yung kanyang makina guys. Napaka ataba. Ayan, pulpak yung motor na to ng kanyang makina. Actually, yung nagpapabigat net sa motor na to guys, no, yung kanyang makina guys. Honestly. Kasi yung body niya guys is almost the same lang naman talaga ng mga 300 or 400 cc na mga motor. Yung kanyang tangke, pero hindi siya gaano mabigat guys, no. Kapag medyo sanay na kayo sa mga naked bikes na medyo matataas na yung mga cc, like ng mga 200, 300 or 400 cc na mga beginners na big bikes. This one guys is hindi naman talaga siya gaano kabigatan itong motor na ito. So ayun, nabanggit natin yung specification ng kanyang makina kanina guys, na meron siyang 999.8, almost 1,000. Yan, nanood na natin. 1,000 cc na inline 4 cylinder. Pag sinabi nating inline 4 cylinder guys, ito yung tinatawag nila na screamer or music to the ears, yung kanyang naproproduce na sound ng motor na ito. Ayan, so sa kagandahan ng motor na ito guys, since it's a liter bike na, meron na to talagang sleeper clutch. Ang problema lang guys is hindi nila to nalagyan ng quick shifter. Sayang lang. Siguro yung yung pinaka latest o yung current version nito guys ay meron ng quick shifter, at saka yung kanyang panel gauge ay semi TFT, kasi yung sa atin guys is LCD type pa. Check natin yan mamaya. Alright, so dito proceed tayo dito sa bandang upuan ng rider. Ito yung kanyang pillion. So ito yung foot peg or yan, foot peg. Ayan, so ito yung foot peg. Dito yung brakes. Metal siya guys. And then ito aluminum. Yan. Aluminum pala siya guys. Ito. Aluminum, tapos ito metal. Ito na yung metal
na part. Okay, so ito yung disenyo niya guys. Tapos makikita na natin agad dito na meron na siyang fairing. Ayan, sa likuran. Tapos nilagyan niya na ng fender eliminator or mas sikat na tawag sa atin na tail tidy. Ayan, so meron talaga itong fender dito guys sa likod o fender or mudguard. Ayan, sa likuran. Okay, so ito naman yung kanyang pillion na footrest or passenger footrest. Ayan. So, ayan, ganito siya ka ano. Alright, so, and then, ito naman yung kanyang rear shock o monoshock na KYB pa rin. Actually, na-adjust to guys, pero yung kanyang rebound lang ata, sa pagkakaalam ko, yung na-adjust. Unlike nung sa harapan, is talagang fully adjustable. Ito, semi-adjustable lang itong sa likuran. Okay, so ngayon proceed tayo dito sa kanyang full system exhaust since nandito na tayo sa bandang likuran. Okay, ito yung Yoshimura R11. Alright. So medyo familiar kayo sa tambutsong ito guys. Ito kasi ay sikat or very well known na klase ng tambutso. I don't know guys kung if this muffler is legit, pero sa tingin ko legit sa guys kasi ayan no. Carbon lodi. Carbon lodi siya guys. Ayan. Paki-check, paki-legit check na lang guys no. Tingin ko para siyang legit talaga guys. Ayan no. Meron siyang disenyo dito. Ito hindi siya carbon lodi, sticker lang to. Na maganda rin yung pagkakadesign ng sticker. But ito, yung sa kanyang muffler tip, meron siyang dalawang butas. Ayan, ito yung carbon lodi talaga. Okay, so ito naman yung kanyang elbow. Dito yung kanyang mid pipe. Parang wala yata itong mid pipe. Ay, meron pala yan. Meron bang mid pipe? Wala. Tuloy-tuloy na guys. Wala na siyang mid pipe. Ayan, diretso na kasi canister na siya kaagad. Ay, hindi. Meron pala. sorry. Ito yung kanyang mid pipe pala guys. Yung kanyang mid pipe guys ay hindi mataba. Katantaman lang. May mga iba kasing mid pipe guys na matataba. Ito na pala yung canister natin. Kasi meron kasi yung connector. Ayan, So ito yung mid pipe. So dito natin na kinabit, kinonect. Tapos ito yung full system na cut delete. So wala na talaga siyang yung cut electric. So full system na siya hanggang doon sa pinakamakina. Balik tayo dito sa rear. Ito naman yung kanyang swing arm. Yung swing arm niya guys, napakataba. Ayan, sobrang taba guys. Ayan Oo nga, kasi mataba nga itong motor na to. Okay, so dito tayo sa kapilang side. Ayan. Alright, ayan. So ayan napakataba ng kanyang swing arm, pero aluminum siya guys so at least magaan pa rin kahit mataba siyang tingnan. Para din yung mga R1 or kaya yung mga MT-10, yung yung Z1000 o kaya kahit yung CB1000, talagang malalaki na yung mga swing arm kasi nga malalaki yung mga gulong sa likuran pag-usapan natin yung gulong sa likuran guys. Ayan, dito tayo sa likuran. Alright, so ito yung kanyang gulong. Pagka 1000cc na kasi yung motor guys, usually yung lapad ng gulong niya guys is umaabot na siya ng 190 yung gulong. Basically kasi kapag yung mga 600cc hanggang 900cc na mga motor guys ay nasa 180 lamang yung lapad. So ito ay meron siyang 190/50. Yeah, so 890 na 50. Yung iba nga guys ginagawa pa nilang 200 kasi mas gusto nila na mas malapad ng konti. So pwede pa siyang gawin to ng 200. But this is the stock tire. So ayan, so nasa 190 tapos 10 lap na Sport Max. So ganito siya kalapad yung kanyang gulong. Ayan, kaya yung iba is tinatanggal nila yung rear fender, ayan yung mudguard para mas kitang-kita yung gulong sa likuran. Sobrang lapad, parang mas malaki pa ata na sa gulong ng kotse ng Picanto natin guys. Tingnan nyo, ang liit ng gulong ng Picanto. Ito, parang nandito lang yung sa Picanto natin. Okay guys, so balik tayo dito sa likuran. So ayan, ABS yung ating likuran na brakes, and hindi na siya Brembo guys. Ayan, Nissan single piston caliper na Nissan yung ating brake sa likuran. Ang maganda kasi nito guys is napakadaling hanapin yung kanyang disc pads kung magpapalit tayo ng disc pads. Actually Nissan is kasukat nito yung MTO7, MTO9,
I think yung CBR, CB650R. I think kasi nisin yung sa likuran. Yung Brembo naman sa harapan guys is magkasukat sila nung Z1000, yung Ducati, ano pa ba? Yung Nuda, ano pa ba yung mga big bikes na naka Brembo sa harapan guys is basically yung kanilang brake pad is magkakasukat. Actually kasi nag-order na tayo nito sa Shopee at yun na check natin at napag-alaman natin na talaga magkakasukat yung kanyang mga brake pads. So yun nga, yung mga brakes pala nito guys is talagang magkakasukat o magkakapareha lang ng mga sa ibang big bikes na nakikita natin usually. Alright guys, so dito tayo sa kabilang side. Ayan, hindi natin nakita yung dito na side. Okay, so ito yung kanyang shifter. Ayan. So as you can see, wala siyang quick shifter, no? Ayan. So, ito yung pillion. Ito yung sa rider na foot peg. Yung slider natin. So ngayon, proceed naman tayo dito sa ibabaw. Alright, so ito yung kanyang pillion seat. Ayan, ito naman yung sa rider. Okay. So, medyo malalim siya guys. No? Ayan, malalim siya dito. Upuan guys, no? Para mapakita ko sa inyo na so yung heel ko lang ang tinukod ko guys. Nakatukod. So, ayan, 5'8 ako. So, depende na lang. Sukatin nyo na lang guys kung nasa 5'7 or 5'6 kayo. Or kaya mas mataas pa kayo sa akin, mga 5'9 yan, 6 footer yan, mas masyadong maliit na talaga tong motor na to sa inyo. Gaya ko na 5'8 or even 5'7 yan, parang lapat na lapat yung inyong mga paa sa motor na ito. Sige, proceed tayo guys. Pinalagyan na rin to ng mangyayari ng flange. Ano ang tawag dito? Yung nilalagyan ng bag dito. Sayang nga, hindi pinadala sa atin yung bag. Ito lang. So, siguro magagamit din natin to pag nag-order tayo ng bag. Ayan. So, ngayon, ito yung kanyang stock. Side mirrors. And then, ito yung kanyang handlebar. Yung handlebar niya pala guys, ayan, naka-rental fat bar. Ayan, made in England. So, authentic rental. Actually guys, hindi na dito siya pinalitan. Ito yung factory na or stock na kanyang handlebar. So, ito, dinagdagan na ng may-ari dito. Merong guard sa gilid. Pati doon, pati na rin itong kanyang brake and clutch levers. Talagang pinalitan na ng aftermarket. Okay, so ito lang yung side mirror ang hindi pa napapalitan. Side mirror guys, medyo malaki nga lang. Parang ang laki niyang tignan. Papalitan to natin ng medyo mas maliit or try natin palitan ng bar end na mirror. Itong ating GSX X1000. Alright, so ito yung kanyang panel. So, yan. So dito naman tayo sa kanyang kaliwa na side. Ayan. So, ito yung passing, tapos high beam, low beam, pass. Yan, pass light, high beam, low beam. Ayan. Tapos dito naman yung para sa mode and select. Ayan, dito guys. Tapos turn signals dito. Then yung horn. Ayan. Yung horn nito guys, medyo maingay na. Aftermarket na. Ayan, aftermarket na siya. Tapos meron siyang hazard. Yan, hazard, tapos ito yung sa start and kill switch. Yan, kill switch, right?